Gabi na nang mangyari ito. Bandang 11:00 ng hating gabi, malamig ang hangin at halos wala ng tao sa terminal ng bus sa Maynila. Ang ilaw ay kumikislap at ang tunog ng mga kuliglig ay humahalo sa ugong ng mga makina ng sasakyang naghahanda sa huling biyahe pauwi ng probinsya. Si Jonas, isang college student, ay pagod na pagod matapos ang maghapong klase at part-time na trabaho. Ang gusto na lang niya ay makauwi, makapahinga at makalimot sa bigat ng araw. Sumakay siya sa huling provincial bus papuntang Quezon. Hindi puno ang bus. Sa unahan, may ilang pasahero. Mga natutulog na, may nakasandal sa bintana, may tahimik na nagse-cellphone. Pero sa likod, may napansin si Jonas. Isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, tahimik na tahimik. Nakatitig lang ito sa bintana, parang may hinihintay sa dilim. Hindi niya masyadong pinansin. Sa probinsya, normal lang daw ang ganitong mga kwento, mga kasabay sa biyahe na hindi mo kilala. Umupo si Jonas sa gitna ng bus, inilagay ang bag sa tabi at ipinikit ang mga mata. Umandar ang bus. Habang tumatakbo sa madilim na highway, unti-unting nawawala ang ingay. Isa-isang nakakatulog ang mga pasahero. Tanging ilaw ng dashboard at mga poste sa kalsada ang nagbibigay liwanag. Maya-maya, nakaramdam si Jonas ng kakaibang lamig. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Sumilip siya sa salamin. Nandoon pa rin ang babae. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Lumipas ang ilang oras. Isa-isa nang bumababa ang mga pasahero sa kani-kanilang bayan. Hanggang sa mapansin ni Jonas, unti-unti nang nauubos ang tao sa bus. Nang tumigil ang bus sa isang maliit na terminal sa probinsya, nagising si Jonas. Tahimik na, sobrang tahimik. Tumingin siya sa paligid. Siya na lang ang pasahero sa gitna. Pero nang tumingin siya sa likod, nandoon pa rin ang babae. Siguro sabay lang kami hanggang dulo, bulong niya sa sarili. Pero may kakaiba. Hindi pa rin ito bumababa. Wala rin itong tiket sa kamay. Lumapit ang konduktor kay Jonas. "Boss, ikaw na lang ba ang bababa?" Nagulat si Jonas. "Kuya, may kasama pa po ako sa likod." Napakunot ang noo ng konduktor. "Wala nang ibang pasahero, iho." Dahan-dahang tumayo si Jonas at naglakad papunta sa likod ng bus. Bawat hakbang ay parang bumibigat ang hangin. Pagdating niya sa huling upuan, wala ng tao. Ngunit ang upuan ay basa. Parang may umupo roon ng matagal. Parang may iniwang lamig. Kinabukasan, habang naghihintay si Jonas sa terminal para bumalik ng Maynila, narinig niya ang usapan ng mga driver. "Yun ba yung huling biyahe kagabi?" tanong ng isa. "Oo," sagot ng isa pa. "Diyan daw madalas sumakay yung babae, yung namatay sa aksidente." "Oo, estudyante raw, umuuwi sa probinsya, hindi na nakarating." Nanlamig ang buong katawan ni Jonas. Mula noon, tuwing huling biyahe ng gabi, may mga driver at konduktor na iniiwasan ang huling upuan ng bus. Dahil ayon sa kanila, hindi raw lahat ng pasahero ay buhay at hindi lahat ng biyahe ay may balikan. Mag-ingat sa mga biyaheng ginagawa sa pagod at dilim. May mga kwentong hindi sumasabay sa oras at may mga kaluluwang patuloy na umuuwi. Kung naranasan mo na bang bumiyahe ng mag-isa sa gabi, i-share mo ang kwentong ito. Mag-like at mag-subscribe sa HK Love Kitty as Bestie para sa mas mahahabang true horror stories sa Pilipinas. Dahil dito sa channel na ito, hindi lahat ng sakay ay ligtas at hindi lahat ng kasama mo ay tao.